Noong December 5, 2018 ay inireport ni David Millane sa mga pulis sa New Zealand na yung anak niya daw na si Grace ay nawawala. Si David at yung buong pamilya niya ay nakatira sa Essex, England. Pero nung panahon na yon, yung anak niya si Grace ay nagta-travel sa iba't ibang bansa. Dumating yung anak niya sa New Zealand noong November 20 at sa bawat araw na nandun siya ay nag-a-update ito araw-araw. Ang kaso nga lang mula December 1 hanggang nung araw na yon, December 5, ay hindi pa nila ito nakakausap. Nag-aalala na sila na kung saan ito nagpunta, anong nangyari sa kanya. Wala itong reply sa mga text, sa mga chat, at kahit pa sa mga tawag ay hindi ito sumasagot. Hindi sila masyado nag-alala noong mga unang araw na hindi ito nagre-reply dahil naisip nila baka nagpunta ito kung saan na kung saan walang signal kaya hindi siya makagamit ng cellphone. Isa pa sa iniisip nila, New Zealand yun, mababa ang crime rate dito. Wala naman sigurong mangyayari sa kanyang masama. Galing si Grace sa iba't ibang bansa bago siya magpunta sa New Zealand. Nanggaling siya sa Peru at sa iba't ibang bansa sa North at South America. Wala namang nangyari sa kanya, ni kahit kwento na dapat nilang ipag-alala. Kaya naman nung araw na yon, nung ilang araw na nila tong hindi nakakausap, ay nireport na nila sa pulis. Ang nakakatuwa naman sa mga pulis sa New Zealand ay agad silang umaksyon. Nung parehong araw na yon ay kinausap nila yung mga taong huling nakasama ni Grace at yung mga kasama niya sa kwarto sa hotel na tinutuluyan niya. At dito nga nila napag-alaman na mula pa December 1 ng gabi ay hindi pa ito umuwi. Ayon sa ilan sa mga kaibigan ni Grace ay meron itong kadate nung December 1 ng gabi na nakamatch niya sa isang dating app na tinatawag na Tinder. Inalam nila kung saan nagkita si Grace at yung kadate niya. At dito ay napag-alaman nilang nagkita yung dalawa sa lugar na tinatawag na Sky City, na kung saan maraming tao dito, maraming restaurant, maraming resto bar na pwede nilang puntahan. Ang ginawa ng mga pulis, agad silang pumunta sa Sky City. Chinek nila lahat ng mga CCTV footage na meron sila nung gabi nung December 1. At 5:45 PM nung December 1 ay ito yung nakita nila. Dito ay nakumpirma nga nila na si Grace at yung kadate niya ay dito nagkita. Nagsimula silang maglakad papunta sa isa sa mga bar dito. Dito ay nagkwentuhan sila, nagkilalanan ng mahigit sa isang oras. Matapos ito ay nagpunta naman sila sa isang Mexican resto bar. At makalipas ulit ang ilang oras ay nagpunta naman sila sa isang Mexican cafe na kung saan makikitang ginawa nila yung first kiss nila. At dito ay nagchat pa nga si Grace sa kaibigan niya ng We Just Click. Bandang 9:40 nung gabi na nagsimula na silang lumabas dito at maglakad papunta sa hotel na tinutuluyan ng lalaki. At dito ay makikitang si Grace pati yung kadate niya na pumasok sa elevator. Umakyat sila sa 3rd floor kung nasaan yung kwarto ng lalaki. Nung nakita ito ng mga pulis, parang normal lang, nakipag-date, naginuman, kumain, hanggang sa napagpasyahan nilang paghatian yung gabi na yon. Ang kaso nga lang, sa patuloy na pag-review ng mga pulis sa mga CCTV footage sa hotel na yon, ay hindi na ulit nila nakitang lumabas si Grace. At sa patuloy nilang panonood nito, sa lumipas na mga araw mula December 1 hanggang December 5, ay may nakakakilabot silang nadiskubre. Lumabas pala talaga si Grace gamit yung elevator na yon. Hindi lang talaga siya kita sa CCTV. Ang kwento na to ay ang isa sa mga pinakinakakatakutan ng mga magulang na mangyari sa mga anak nila, na hindi lubos maisip ni David at ni Gillian Millane na may gagawa pala nito sa anak nila. Ang kwento na to ay ang isa sa mga pinakamalalang krimen na itinuturing na nangyari sa New Zealand, na magpapaalala sa ating hindi porkit mababa ang crime rate sa isang bansa ay wala nang mangyayari sa ating masama. At kung kagaya naman kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay i-like mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Si Grace Emmy Rose Millane ay pinanganak sa Essex, England noong December 2, 1996 at lumaki sa isang maingay, masaya at malaking pamilya. Nung gumraduate siya ng high school ay napagpasyahan niya mag-aral ng kolehiyo sa University of Lincoln, na kung saan siya nakilala bilang masayahin, makulit, matulunging kaibigan at kaklase. Ang palagi niyang kinikwento noon sa mga kaibigan niya, pagka-graduate niya ay pupunta siya sa iba't ibang bansa. At mula dito ay sinikap niya ngang
Matupad to. Pagka-graduate niya ng kolehiyo ay nagpaalam kaagad siya sa mga magulang niya na gusto niya daw muna mag-travel at pumunta sa iba't ibang bansa. Si David naman at si Jillian, mga magulang niya, ay nag-iisip pa at nag-aalala kung papayagan ba nila to. Pero malaki ang tiwala nila kay Grace kaya't sinuportahan nila to sa gusto niyang gawin. Makalipas ang ilang mga buwan na pagpunta ni Grace sa iba't ibang bansa, noong November 20, 2018 ay napunta na nga siya sa Auckland, New Zealand. Sa bawat araw ni Grace dito ay nag-a-update siya sa mga magulang niya, sa mga kuya niya, patungkol sa mga ginagawa niya dito. Nagpo-post din siya sa mga social media accounts niya patungkol sa kung saan siya kumakain, saan siya nagpupunta, at kung sino yung mga kasama niya. Dito ay makikitang natutupad na ni Grace yung mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya. Hanggang makalipas yung 10 araw niya sa New Zealand, ay may naikwento si Grace sa mga kaibigan niya sa Essex, England na meron daw siya nakamatch sa Tinder at napagpasyahan nilang magkita kinabukasan. Pinaalalahanan si Grace ng mga kaibigan niya dahil turista nga lang siya sa New Zealand tapos makikipagkita siya dito sa lalaking nakilala niya lang sa isang dating app. Pero sinigurado naman ni Grace na magkikita sila sa isang mataong lugar at magpupunta rin sila sa mga matataong lugar lang. Kinabukasan, December 1 ng hapon ay nag-update ulit si Grace sa mga kaibigan niya na napagpasyahan daw nilang magkita sa Sky City ng 5:45 ng hapon. At sa eksaktong oras na to ay makukuhaan si Grace at yung lalaking kadate niya ng isa sa mga CCTV footage sa Sky City. At dito na nga nagsimula ang pagpunta nila sa ilang mga resto bar, restaurant at cafe sa lugar na yon, na kung saan nakuhaan pa si Grace na isinisend yung huli niyang message sa kaibigan niya sa huling cafe na pinuntahan nila. At bandang 9:40 ng gabi ay pumasok na nga sila sa City Life Hotel sa Queen Street kasama yung lalaking kadate niya na ang pangalan ay Jesse Kempson, na sinasabing sa hotel na to tumutuloy. At mula nun ay hindi na nga nila ulit nakita si Grace na lumabas nung hotel. Kinabukasan, December 2, ay sunod-sunod yung mga message sa cellphone ni Grace, mga text, mga chat at mga tag sa mga post sa social media dahil birthday niya nung araw na yon. Sinubukan siyang tawagan ng mga kaibigan, kamag-anak, kapatid at mga magulang niya pero hindi siya sumasagot. Naisip nilang baka busy to, nagse-celebrate ng birthday niya at wag na lang muna tong istorbohin. Paniguradong anumang oras ay magre-reply din si Grace. Ang kaso nga lang, matatapos na yung araw na yon ay hindi pa sila nakakatanggap ng kahit anong mensahe mula dito. Lumipas pa ang ilang mga araw hanggang noong December 5 ay napagpasyahan na nilang kumontak sa New Zealand Police Department para i-report si Grace na nawawala. At dito na nga nagsimulang mag-review yung mga pulis ng CCTV. Matapos nga makita ng mga pulis si Grace at si Jessie na pumasok ng hotel noong gabi ng December 1 ay hindi na ulit nila nakita yung dalawa hanggang kinabukasan. December 2, alas 8 ng umaga ay makikita si Jessie na pumasok ng elevator na kung saan makikita pa siyang tumingin sa CCTV dito para makita kung bukas ba to. Natapos na nilang reviewin yung CCTV footage ng buong araw pero hindi nila nakita si Grace na lumabas. Pero kapansing-pansing si Jessie ay paulit-ulit na nagpabalik-balik dun sa hotel na kung ano-ano pa nga ang daladala nito. Meron ditong may dala siyang mga sabon, maleta, carpet cleaner at ilan pang mga bag. Patuloy na pinanood ng mga pulis yung CCTV footage na yun hanggang nag-December 5. Nung hindi nga nila nakita si Grace na lumabas dito ay hinanap na nila si Jessie. Makikita sa CCTV footage ng hotel nung December 6 pumasok yung mga pulis dito. Habang kinakausap ng mga pulis yung receptionist ng hotel ay makikita si Jessie sa labas nito. Napapasok sana dito pero nakita niya yung mga pulis kaya't dahan-dahan siya naglakad papalayo. Ang kaso nga lang nakita siya ng mga pulis at hinabol siya at dinala siya sa presinto para tanungin. Nung una ay banayad lang yung mga tanong ng mga pulis kung kilala niya ba si Grace, saan sila nagpunta nung gabi na yon na nagkita sila. At dito ay maririnig na gumawa pa siya ng kung ano-anong kwento. Kaso nga lang nung pinakita na sa kanya yung mga CCTV footage ay napag-alaman na din ng mga pulis kung ano talaga nangyari kay Grace nung gabi na yon. At dito na nga nila napagtagpi-tagpi at napagtanto kung nasaan talaga si Grace at kung paano itong nakalabas ng City Life Hotel nang hindi malang nakikita ng CCTV. Ito yung resulta ng mismong investigasyon ng mga pulis sa New Zealand sa kung ano talaga nangyari nung gabi na yan.
Matapos pumasok ni Jessie at ni Grace sa kwarto ni Jessie, ay nagtalik sila dito at nakatulog si Jessie sa shower ng hotel niya. Kinabukasan, December 2, mag-aalas 8 ng umaga nung nagising siya. Sa gulat niyang nakita niya si Grace na wala ng buhay. Hindi niya alam ang gagawin niya ng mga oras na yon. Ilang beses niyang tinek yung katawan nito para masiguradong wala na ba tong buhay. Kaya't nag-search siya sa internet kung ano mga pwede niyang gawin sa bangkay ni Grace. Ayon sa search history ng cellphone ni Jessie, naghanap siya dito kung saan niya ito pwedeng sunugin. Yung pangalawang option naman na sinearch niya ay naghahanap ito ng hayop na kumakain ng laman ng tao kung saan niya pwedeng ipakain yung katawan ni Grace. Ang panghuling option naman na sinearch niya ay kung saan niya kaya ito pwedeng ilibing. Nung oras na yun, alam na ni Jessie kung anong option ang napili niya. Alas 8 ng umaga ay makikita si Jessie lumabas ng hotel kung saan makikita siyang pumunta sa isang one-stop shop kung saan siya bumili ng maletang gagamitin niya. Pagkatapos ay makikita siyang bumabalik sa hotel niya kung saan niya ginawa ang isang karumal-dumal na bagay. Pinagkasya niya sa maleta na yun yung bangkay ni Grace. Pagkatapos nito ay makikita naman siyang pumunta sa isang grocery store. Bumili siya dito ng mga sabon, siguro gagamitin niya para linisin yung carpet o mga bagay na namantsahan sa krimen na ginawa niya. Makalipas ang ilang oras, mag-aalas 11 ng umaga, ay pumunta naman si Jessie sa isang rental car company kung saan siya nagrenta ng isang pulang sasakyan. At dito na nga yung puntong pinaka nagalit yung mga tao sa ginawa ni Jessie. Dahil bandang alas 4 nung araw na yon, alas 4 ng hapon, December 2, ay makikita si Jessie suot-suot yung pareho niyang suot nung nag-date sila ni Grace nung December 1 ng gabi. Ay makikita siya sa isang resto bar na meron na namang isang babaeng kadate na nakilala niya rin sa Tinder. Ang kaso nga lang, hindi natuloy yung date nila dahil umatras yung babaeng ituloy ito dahil nagtanong si Jessie dito na kung saan kaya pwedeng magtago ng bangkay ng tao na hindi makikita ng mga pulis. Nung narinig ito ng babaeng kadate niya ay agad na lang itong umuwi. Dahil ang sabi niya at sa isip-isip niya ay hindi ito magandang biro sa una nilang date. Lingid sa kaalaman niya ay hindi biro yung sinabi ni Jessie. Na nung pagkakataon na yun ay muntik na nga siya maging pangalawang biktima ng tao na to. Ang nakakakilabo talaga sa parte na to ng kwento na kung paano kaya nasikmura ni Jessie makipag-date nung araw na yon habang may bangkay ng babaeng nasa loob ng maletang nasa loob ng kwarto niya, bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na taong nasa tamang pag-iisip. Gayunpaman ay nagawa ito ni Jessie. Pagkatapos nga nung date sana nila na to, nung umatras yung babae, ay makikita na naman si Jessie nagpabalik-balik sa hotel na yon. Palabas-labas siya dito na parang hindi alam yung gagawin. Bandang alas 8 ng gabi, ay makikita siya ditong may daladalang mga sabon at isang carpet cleaner para sigurong tuluyan ng linisin yung loob ng kwarto niya para walang maiwang ebidensya. At makalipas ang mahigit sa 1.5 oras, eksaktong 9:30 ng gabi noong December 2, ay makikita na si Jessie may tulak-tulak na mga maleta. Makikita pa ditong sa pagpasok niya ng elevator ay bigat na bigat siya dito dahil nandun na pala yung bangkay ni Grace. Isinakay niya ito sa inupahan niyang pulang sasakyan at nakita na lang ulit siya kinabukasan sa isang CCTV footage sa isang tindahan na pinuntahan niya. Mag-aalas 7 yun ng umaga, December 3, na kung saan makikita siya ditong bumili ng pala na siyang ginamit niya kung saan para ilibing yung bangkay ni Grace. Lumipas ang ilang araw na kung saan inisip ni Jessie na ligtas na siya sa krimeng ginawa niya, na kung saan tinawag pa nga itong perfect crime. Nakapatay siya, nailabas niya ng hotel, nailibing niya ng walang taong nakakakita. Ang kaso nga lang, lahat ng mga pinaggagawa niya ay nakuhaan ng CCTV. At hanggang noong December 6, pabalik na sana siya ng hotel kung saan niya nakitang napakaraming mga pulis dito. Tinangka niyang umalis kaso nga lang nasundan siya ng mga pulis. At makalipas ang ilang oras at ilang araw na interrogation ay itinuro niya na nga kung saan niya nilibing yung bangkay ni Grace. Ito ay sa isang liblib na lugar sa Scenic Drive na tinatawag na Waitakere Ranges. At dito ay nahukay na nga nila yung naaagnas na katawan ni Grace. Ayon sa post-mortem examination na ginawa nila noong December 10, ay binawian si Grace ng buhay dahil sinakal siya ng 4 hanggang 5 minuto
ng tuloy-tuloy. At sinabi din ng mga pulis na imposibleng hindi niya alam yung ginawa niya nung gabi na yun. Si Jesse Shane Kempson ay kilala ng mga dati niyang katrabaho bilang sinungaling. Lahat yata ng uri ng pagsisinungaling ay ginagawa nito mailigtas lang yung sarili niya. Minsan niyang sinabing may malala siyang sakit, namatayan siya. Minsan niya pang sinabi sa landlord niya na manager siya ng isang malaking company, pero napatunayan lahat ng mga bagay na to na hindi totoo. Sa kabila niya ay patuloy pa rin siya nagsisinungaling at tinatakpan yung mga kwento niyang hindi totoo. Na para bang tinatakpan niya pa ng kasinungalingan yung kasinungalingan niya. Nung nabalita na tagpuan na yung bangkay ni Grace, ay naging malaking kalungkutan ito sa dalawang bansa, United Kingdom at New Zealand. Dahil bihira nga yung mga ganitong krimen sa New Zealand. Yung Prime Minister nito noon na si Jacinda Ardern ay gumawa ng public apology sa pamilya ni Grace Millens maging sa United Kingdom na pangyayari na to. At makikita pa nga sa public apology na to na mangiyak-ngiyak pa siya. Noong December 11 hanggang December 12, sa iba't ibang parte ng New Zealand at United Kingdom ay nagsindi sila ng mga kandila ng sabay-sabay bilang mga araw sa alaala ng pagkamatay ni Grace. Imbis na homicide ay murder ang naikaso kay Jesse bilang maitaas ang sentensyang pwedeng ibigay sa kanya. Kaya naman nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong with the possibility of parole after 17 years. Hanggang ngayon ang kwento na to ni Grace Amy Rose Millane ay nananatiling nakatatak sa mga taong nakatira sa Auckland, New Zealand at sa United Kingdom, na nagpapaalala sa mga taong gumagamit ng dating app na palaging mag-ingat, lalo na sa mga taong nakilala lang natin sa internet. Thank you for watching, guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.